Good morning po sa bawat isa. Maulan at may bagyo na araw ng pagsamba sa Diyos. Sa kabila ng lahat, wala po yung makapipigil. Amen? Amen. Sa ating pananambahan. Kaya tayo ngayon ay narito muli at nagkasama-sama sa ating pagsamba. Purihin ng Diyos. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon sa ating mga buhay? Praise God! Yan. Ngayon ay dadako na tayo sa oras ng pagkakaloob sa ating Panginoon. At bago yan ay nais nating pag-usapan muna ang ilang mga aral dating po sa pagkakaloob. No? Sa ating mga kaisipan ay maraming mga aral tayong narinig na kung saan tayo ay nagkakaloob upang sa mga aral ng Biblia ay matupad natin ang mga pinag-uutos. Ngayon din naman, ang pangako ng salita ng Diyos ay naroon yung pagpapala, no? Na tayo ay mabe-bless. Amen? So, ang tanong ngayon ay, are we or are you or we living a blessed life? Yan. Okay? Sa kabila ng mga bagay na ginagawa natin bilang mananampalataya sa ating pagkakaloob ng ating tithes and offering, ang pangako ng Diyos ay pagpapala o yung pagiging blessed. Amen? So, let's talk about blessing or blessed life. A blessed life is when God at the center of life, and when that happens, the work, family, and personal lives are blessed. Yeah. So, yan daw po ang blessed life, no? Kung nasa sentro ng ating buhay ang ating Diyos. Paano po yun? So, let's talk about it. To be blessed. Okay? Sabihin natin, blessed. Blessed. To be blessed. Well, what does it mean to be blessed? Or blessed? And who are the blessed? Yan. And also, how can I be blessed? Paano? Maraming tanong, kasi sa buhay natin, sa katotohanan, in reality, ay para bang hindi naman yata gano'n talagang tayo ay nakakaranas ng mga tinatawag na blessings or whatever things in life. But sinasabi natin tayo ay napagpala or pinagpala. Okay? So let's talk about blessed. When we know or if we want to know the meaning of blessed, as sabi dyan, blessed means, according to dictionary, is about, it means endued with power. Yan. Endued with power for success. Yan, nabanggit niyo yung success. Prosperity and longevity. So, yan daw yung mga nilalaman ng pagiging blessed. Ano? Power, success, power for success, and prosperity and longevity. Okay? So, holy, according to some dictionary form, holy, to be blessed is to be holy, sacred, sanctified, hallowed, consecrated, or set apart. Yan. Okay? So, yun po daw ang mga meaning ng pagiging blessed or blessed. Amen? So, meaning, to be blessed, it speaks of a rich and abundant life in the physical, mental, and spiritual. Yan. So, in all aspect of life, pag sinabing blessing. Kaya alam mo kasi, ang iniisip ng tao, pag sinabing blessing, it talks about money or financial. So, minsan yan po tayo nalilito. Okay? Sabi natin, maraming mga aral sa buhay, maraming mayayaman. Tingin natin pinagpahala, milyonaryo, bilyonaryo. Pero, magugulat tayo minsan sa mga balita. Si ganito, bilyonaryo, nagpakamatay. Yan, di ba? So again, hindi naging totoo ang pagiging blessed in terms
in the aspect of, let's say, mental aspect of life. Kaya ang sabi dyan, is to be blessed, speaks of a rich and abundant life in the physical, mental, and spiritual. Amen? So yan daw po, kung nais natin sabihin tayo at pagpapalain or pagpala. Okay? Kaya ano ang bagay na dapat nating maunawaan? So also, like for example, ay sa physical blessing, it says in Deuteronomy, pakalagay mo, physical blessings. When we talk about physical blessings, according to the Bible, Deuteronomy chapter 15 verse 14 says that you shall supply him liberally from your flock, from your threshing floor, and from your winepress, from what the Lord has blessed you with, you shall give to him. So, ito po ay tumutukoy doon sa pagpapala at sa isang tao. Particularly, ang context nito ay yung servant, no, sa mga taga-Israel. Kapag kailangan nilang bigyan yung kanilang katulong o kanilang slave pagkatapos ng 6 na taon. Yan po ang context niyan. Meaning to say, there is a blessing in serving. So, sa physical blessing, sabi niya. Kaya sabi doon, threshing floor and winepress talk about the business. Amen? So, physical blessing. Also, in mental blessings, when we talk about blessing or blessed, in Jeremiah chapter 17 verse 7, it says, "Blessed is the man who trusts in the Lord," nagtitiwala, "and whose hope is the Lord." Yeah. So, ito naman tumutungo sa mental blessing. Ito sinasabi natin kanina, no? Kahit na napakayaman, pero umuuna minsan sa suicide, napapakamatay. Nagkakaroon ng diferensya, nagkaramdaman sa kanilang pag-iisip, hindi na makayanan. No? Kaya hindi pa rin blessing ang kanyang buhay o kanyang naranasan buhay. Kasi nga, kahit na mayaman, kaya hindi lang sa pera. Amen? Kaya patanin niya, sabi yan, sa mental blessing, it talks about those who trust in the Lord and whose hope is in the Lord. Hindi ka mababansa kahit walang pera. Amen? Kahit walang pera, di ba't laging masaya? Okay? So another thing is about the spiritual blessings. Yan. Another aspect of blessings that in spiritual blessing, Ephesians chapter 1 verse 3, it says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ." Okay, so definitely talks about our spiritual life or our eternal life. Those are the great blessings or spiritual blessings for us. Okay, so then ang tanong dyan, who is the blessed? Sino talaga ang pinagpala? Kung naunawa natin, those are different kinds of blessing. And who is the blessed? Ang sabi dyan, sa Psalm chapter 1 verse 1, the one who doesn't walk in the counsel of the wicked. The one who does not walk. Ang sabi doon, Psalm 1:1, masahin natin, "Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the paths of sinners, nor sits in the seat of scornful." So, those are blessed people. Sabi doon, a man or a people who walk not, yung hindi lumalakad ayon. Yung counsel po dyan na tinutukoy ay yung mga payo. No? Or we can also say, mga bagay na kaunawaan, katuruan, kaalaman ng sanlibutan. Hindi ang blessed, yung hindi umaayon dyan, who walk not in the counsel of ungodly. When you say ungodly, ito yung mga kasalanan, pagsuway sa Diyos. Or nor stand in the path of sinners, yung mga hindi raw nananatili, tumatayo doon sa landas ng makasalanan. Okay? Hindi tayo nananatili doon. Nor sits, o hindi umupo sa upuan ng mga makasalanan. Sabi, hindi tayo maayon sa kaisipan ng mundo, kaalaman patungkol sa pagiging blessed. Kasi kahit nakasalanan, basta nakikita ng pera, ganyan ang tao. Diba? So, kasi alam natin,
ang blessing, it talks about money or financial. Okay? So, but rather, the identification of the blessed is more, pakalagin mo. The identification of the blessed is more with what you are rather than what you have. Amen? The identification of the blessed, yun din natin, is more with what you are than what you have. Naintindihan ba natin? Ang blessed raw, yung kung ano ang ikaw, kung sino ka. Sa halip na kung ano ang meron ka. Amen? Doon po nasusukat ang tunay na pinagpala kung anong klaseng tao ka. Maraming tao nga, sabi nga natin, maraming pera, mayaman, pero walang kwentang tao. At kahit mismo siya, natapusan niya sa sarili yun. Kaya kadalasan sa mga yan, nagpapakamatay. Ganito pala ako. Lumaking mayaman, ganyan, etc. Pero wala palang paninindigan, walang tibay ng kanyang pananampalataya. Amen? So, ang mahalaga kung ano ka, kung anong klaseng tao ka, na pinagpala ng Diyos in different aspect of life, hindi lamang sa physical or financial, in many aspects. Amen? So, how can I be blessed? In Psalm 128, blessed is everyone who fears the Lord, who walks in His way. Yung natatakot, may takot sa Diyos. Ang sabi niya, fears, spiritual reverence, and trust resulting in obedience, pagsunod. So ito raw paraan para tayo mapapagpala or mabibless sa pamamagitan ng pagsunod. Saan? Sa ways or the Word of God. Okay? So this is how we can be blessed. Paano? Sa pagsunod. Amen? Sabi niya sa Deuteronomy chapter 11 verse 26-28, ang sabi, behold, I set before you today a blessing and a curse. Dalawang bagay, no? Isang blessing o curse, sumpa. Verse 27, the blessing if you obey the commandment of the Lord your God, which I command you today. In verse 28, it said, and the curse if you do not obey the commandments of the Lord your God. Kung hindi ka sumusunod talaga, hindi ka nananalig sa salitang, huwag kang umasa pagpapalain ka. Okay? Kaya sabi doon, sa binabasa natin madalas, tinutukoy yung tithes and offering, sabi dito, will a mere mortal rob God? Sa Malakay 3:8, pakilagay natin yan. Okay? Yet you rob me, sabi doon. But you ask, how are we robbing you? Sumagot ulit ang Diyos, in tithes and offering. Yan. So again, hindi sumusunod. Sa halip, pag hindi ka sumunod, ikaw ay nagnanakaw. When we say about tithes and offering. Okay? So you are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Anong sabi ng Panginoon dito? Tuloy natin. Test me in this. Subukin niyo ako dito, says the Lord Almighty. Ano mo sa Bible? Ang sabi ng Panginoon kay Satanas, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Diba? Sabi doon sa Matthew chapter 4. Pero dito, baliktad, ang sabi ng Panginoon, test me. Subukin niyo ako. Parang contradict, no? Pero dito ay isang hapon ng Diyos sa tao. In this way, pwede, subukin niyo ako. No? Kung kaya niyo, kung magagawa ninyo, na subukin niyang sundin ako, ito ang ibig sabihin. Test me in this, says the Lord Almighty, and see, at makita nyo, if I will not, kung hindi ko bubuksan, no? Ibig sabihin, kung tayo susunod, bubuksan niya. I will throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Tumutukoy ito sa pag-iingat ng Diyos. I will prevent peste doon sa inyong mga negosyo ng mga pananim. Yun po ay blessing kung susunod. Pero kung hindi, ang sabi din, curse. When we give our tithes and offering, that's the way, because we obey God in giving that, then the Lord's blessing
will be upon us. Let's pray for our tithes and offering. Panginoon, salamat po at sa oras sa aming maikling pag-aaral patungo sa paala mo. For us to be blessed is to obey by obedience to your word, especially giving our tithes and offering. Lord, may this offering, tithes and offering, be a blessing for everyone in this ministry of the church as for your glory. Salamat, Panginoon. Palain mo ang lahat na magkakaloob. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayo magkaloob.